to know more about street life culture? Like and subscribe in YouTube, Manila Hype Life. Like and subscribe to Manila Hype Life. I'm a big fan of Civic SIRs. Peace! Alright guys, once again, welcome back to Manila Hype Life. Napakasaya ng topic natin ngayon. Hopefully, masaya rin kayo dyan. Ngayon ang video natin is about RAM air system, no? Ito yung Group M. Kasi guys, alam nyo, napakatagal ko ng pangarap to. Pero matagal din tayong hindi pinalad, no? So, technically, ilang beses ako nag-try na i-trade tong spoon intake tube elbow ko, spoon elbow, para dito. Pero, napakahirap. Hirap maghanap ng ka-trade. So, talagang ang tagal tayong naghintay. Pero napakaswerte natin kaya ginagawa natin itong video ngayon kasi para i-review rin to kasi nabiyayaan tayo, no? So, sobrang thankful ako kasi syempre, hindi ko na i-out yung intake tube ko na spoon. Tatago na lang natin siya dahil alam naman natin yung mga spoon parts ngayon medyo pangtago na talaga. So, ngayon nabiyayaan tayo itong Group M na RAM air system. Thank you. Thank you ulit. Thank you sa nagbigay sa akin ito at nagpatupad na nagkaroon ako nito, no? So, maraming salamat. Good Guys Drug Sport. Salamat. Salamat sa inyo. Guys, kung gusto niyo bumili nitong Group M, message niyo lang sila sa Good Guys Drug Sport or contact Orlando Jarlego. Yan. Kontakin nyo lang sila. At marami silang mga ganito. At iba-iba pang mga aftermarket parts, no? So, sobrang okay doon. So, guys, simulan na natin tong tong review natin. So, technically, ito yung RAM air system, no? Na pang EK. So, titignan natin kung ano laman ito. Sabay-sabay natin tignan, no? Actually, simula nung dumating sa akin, hindi ko pa rin siya pinubuksan talaga. Kasi nga, yung gusto ko rin i-take yung opportunity. Syempre, napakasaya na yung overwhelm na nagkaroon ka nito, no? So, sabayan niyo ako, no? Samahan niyo ako para i-review natin to. So, buksan na natin. Yan. So, yan guys, yung box niya. So, actually, sobrang liit lang niya, pero sakto lang, di siya magaan, di rin siya mabigat. So, ito guys, ito ang laman niya. So, isa-isahin ko muna yung laman, no? Teka lang. So, una, ito yung parang ulo niya, no? It's a carbon fiber. So, carbon fiber siya na parang trumpet, no? So, ito, pakita ko sa inyo. Yan, nakikita nyo? Malinaw naman. So, buksan natin to mamaya. So, as of now, lagay muna natin siya dito. Hopefully, hindi siya mahulog. Okay? So, ang next na laman, ito. Hindi ko alam kung para saan to, pero para siyang neck, no? Siguro ito yung kinakabit dito, no? Para makabit natin siya doon. So, ito yung parang puro bracket siya actually. Parang puro connector siya para makabit siguro natin to sa intake tube. So, meron siyang dalawang connector. Tatry natin siya buuin later. Instruction ba to? Oo, instructions nga. So, ito talaga, no? So, for pang EK talaga siya, no? Kasi kung makikita nyo yung picture ng instructions niya. Teka lang, kunin natin. B-series engine talaga, no? So, may pinapakita dyan kung paano siya kinakabit. So, sa B-series talaga. Alright. So, lagay muna natin siya dito. So, meron siyang ring kasamang bracket. Tapos, ilan ba to? 1, 2, 3 na maliit na tornilyo at isang mahaba, no? So, tingnan natin kung saan siya ikinakabit. Meron din siyang allen. So, may allen rin siya nakasama. Tapos, may sticker, no? May sticker na Group M. Then, meron din siyang parang foam, ewan ko kung para saan yan. So, tignan na lang natin mamaya sa And, wala na. So, guys, yan yung laman ng box, no? So, itabi na muna natin to dito sa ating box, no? So, ngayon, buksan na natin, no? Buksan na natin siya. So, ito siya, guys. Ito yung ganda. Sobrang ganda. Ganda niya talaga. Napakasaya, no? Napakasaya na mabiyayaan tayo nito. So, ito siya guys. So, ayan siya. Pakita ko sa inyo. Ito yung pinaka-head niya. So, ito yung pinaka-body ng head, no? So, parang carbon siya. So, full carbon siya. Tapos, nandito yung filter. Guys, yung filter nito, alam ko K&N to eh. K&N filter tong nasa loob nito. Hindi ko lang alam kung anong type, no? So,
ilagay na lang natin yan dyan, ipapop up na lang natin dyan kung anong type ng K&N filter to. Pero as of now, ito yung pinaka-head niya. So, hindi ko lang alam siya kung paano siya tinatanggal para matanggal natin yung plastic kasi nakaipit eh. So, try natin buksan yung allen kasi allen to eh. Try natin siya i-dismantle. Wait lang. Ayan. Okay. So, ano ba to? Okay, yan. Try natin siyang luwagan. Yan. So, niluwagan na natin siya. Pero parang ayaw pa rin niya. Isa pa. Yan. Parang ayaw niya magpakalasa. Yun. Lumawag na rin. Pero, yun. So, ayan guys. So, ina-allen wrench lang yung parang ano niya, seal niya. So, ito yan. Ito yung K&N, no? Ito yung K&N na filter. Kala ko may tanggal plastic pala. So, ito guys, yung loob niya kapag wala yung filter, no? Yan. Tapos, may serial number din siya, no? 026115. Yun yung serial number niya. So, ito yung iloob niya. Ito yung inner part niya. Ito yung pinaka-filter niya, no? Kasi, guys, ito, ram air is a filter, no? So, buksan na rin natin to. Yan, buksan na rin natin ito. So, ito. Yan. Ito. Yan. Ito yan. Yan, guys. Yan yung K&N. Filter rin siya para dito talaga sa, ano, sa group M. Ayan. Kita nyo? Ito yung ilalim. Alam ko washable to eh. So, reusable siya. Yan, alam ko may mga oil din na nilalagay dito eh. So, tignan nyo na lang yung about sa K&N, no? Marami naman videos dyan sa YouTube. So, ilagay na natin siya ngayon. No? Tapos, ibalik na natin siya katulad nung dati. Hopefully, hindi tayo magkamali. Ba't ang ganyan? Okay. So, lock na natin. Yun na nga, nagkamali na nga tayo. Pabukas pala yun. Okay, yan. So, lock na natin siya. No? Yan, lock na. Tama naman, no? Yan. Make sure lang natin na tama yung pag pinagkakabitan natin para wala nang ulit. Okay. So, looks good. Okay, konti pa. So, ayan siya. Ayan. Yan siya from the inside, from the outside. Actually, nung una, akala ko sobrang laki niya kasi sa picture parang ang laki-laki niya eh. Siguro pag naka-zoom in lang yung kuha. Pero, mukhang hindi naman, mukhang okay lang naman siya. Okay lang naman yung size niya. So next, tingnan natin yung instruction. Ayun, joint adapter, rubber hose. Parang wala naman ako nakita rubber hose, pero tingnan natin ito. Okay. Ayun, so ayan siya. Ilalagay natin siya dito. Buksan muna natin ito. Yan. So, pinuksan natin siya. Lagay muna natin yung plastic natin dyan. Ito, ano pa to? Ah, okay. Ito yung rubber hose. Ito pala yung parang rubber na nakalagay dito, no? So, tanggalin natin to. Attach the hose from aluminum pipe. Okay. Tama ba? Okay. So, parang ganyan.
Ganyan siya. Siguro ito yung kinakabit dun sa mismong pipe, no? So, ito, tignan din natin. Ito, tas to. Okay, got it. So, buksan na rin natin to. Ayan. Buksan na natin. Ang tanong, meron dito nakalagay na i-attach yung adapter. So, kung makikita nyo, may mga tornilyo siya nakalagay dito. Saan ba to? Parang wala naman. Parang ito lang. Tapos, dito sa bilog. Okay. Okay. So, 1, 2, 3. Ba't 4 to? 4. Isang mahaba. Okay. So, yun nga. So, ito nga. Kakabit natin siya dito, no? So, kabit muna natin to. Tsaka natin mamaya ilalak. Ano ba yun? Yan. So, ito siya. Okay. So, ganyan siya. Yan na. So, pinagtabi na natin siya, no? So, siguro itong mga clamp, dito yan siguro mamaya. So, siguro dalawang side to. No? Tapos may extrang isa. No? Tingin ko tama. Tapos, tingnan natin. Alright. Yun lang pala. Alright guys, so yun lang pala yung instructions, no? So, ayan yung pieces niya, no? Pag nabuo na natin yung dalawa, bago ikabit dun sa mismong intake tube. So, ayan siya. So, yun. So, kinat na natin muna yung video, no? Kasi, nung medyo habang ina-assemble natin yung Group M, napansin ko na medyo magiging technical yung pagkabit, no? Hindi siya ganun kadali. So, baka abutin tayo ng oras, no? And, yun na nga, tama na nga ako. Hindi siya ganun kadali. So guys, ngayon papakita ko sa inyo. Actually, kinabit na natin yung filter. Kasi nga, medyo mahirap siyang ikabit. No? Mahirap siyang i-step by step. So guys, mabuti, basahin niyo mabuti yung instructions. Tapos, tignan niyo mabuti, double check niyo mabuti bago niyo ikabit lahat. Kasi pag kinabit nyo siya kagad, baka may mali, uulitin nyo ulit at medyo marami siyang uulitin, no? Ewan ko kung hindi lang talaga kami sanay when it comes to kabitan nitong Group M. Actually, sino ba masasanay at napaka hirap din naman magkaroon yan. So, mas maganda basahin nyo mabuti yung instruction. So guys, ito papakita ko sa inyo. Lipat natin dito yung camera, ilipat natin sa kabila, no? Wait. Ayan, so nalipat na natin yung cam natin. So guys, ito ngayon yung Group M na filter. So ayan siya guys. Nakakabit na siya. So pakita ko lang sa inyo, ito yung instructions niya, no? So dito natin siya kinabit. Ito yan. Ito yung mga tinatawag natin joint adapter, no? Ito yan. So bubuin niyo siya na ito para maging ganito. So ito yung kanina aluminum, ipapasok niyo siya dito. Tapos itong mismong joint adapter, i-connect nyo siya dito sa rubber. So make sure lang na isil nyo mabuti to kasi baka mamaya kumalas, no? So isa sa mga naging challenges sa atin sa pagkabit nito is yung bracket, no? Napakahirap. Actually, mahirap siya kabit. So ang ginawa namin, nung tinanggal namin to, medyo nahirapan kami ibalik, siguro dahil sa kalumaan na rin. So nahirapan kaming ikabit siya. So nung nahirapan kami na ikabit siya, ginawa namin ulit, tinanggal namin ulit tong mga to. Tapos, tsaka namin ikinabit muna yung bracket, no? Kinabit muna namin tong bracket. Actually, ang pagkabit nito, guys, is unahin nyo muna tong joint adapter. Ito yung joint adapter. So, unahin nyo muna to kasama tong plato sa likod. So, technically, huli nyo to. Huli nyo na to, tsaka yung filter sa loob. So, kabit nyo muna to. Tapos, kasama to. Tapos, sunod siya ang ikabit kasama. Unahin yung bracket. Unahin nyo muna to ikabit dito. Kasi medyo, dito kami nagkaroon ng medyo challenge, no? So, medyo mahirap siyang ibalik. Mahirap ibalik yung tornilyo, no? Tapos, hindi rin siya madaling palitan. Ayaw tanggapin ng female yung tornilyo na kinakabit namin. So, nung kinabit namin to, tsaka namin siya ibinracket ulit dito, no? Tsaka ko ulit ipinasok to.
Tapos isinot ko na lang siya dito sa mismong bracket na kasama, no? Dito yan. Yan yung itsura ng bracket. So, nung kinabit na natin siya dyan, tsaka natin siya inilagay to. Tsaka natin to inilagay. Guys, ingatan nyo lang mabuti, dahan-dahan yung paglagay kasi baka mamaya mabasag ninyo o mag-crack to kapag sobra. Kasi minsan, itong ilalim, mahirap na siyang pansinin So, kailangan i-make sure nyo munang nakashoot to sa loob nitong mismong clamp. No, itong mismong clamp niya, ng mismong pang-lock niya. So, i-make sure nyo muna. Ang ginawa ko, maluwag siya pero sa ilalim ko muna sinimulan yung sikip. Yung make sure na nakakabit. Kasi madali na dito sa ibabaw yung sa ilalim. So, idahan-dahan nyo lang siya, kapain nyo mabuti tong nasa likod. Kasi baka pag lumabas, may bumitak na lang bigla. So, better make sure na lahat ng pag kinakabit nyo, dahan-dahan. Tsaka, mas maganda siguro kumanap kayo ng kasama na maglalak nito. Kasi, para at least dalawang kamay mo na check tong mabuti. So, yun. So, yan. Nalak na natin siya. Nakabit na natin siya dito. Okay na. Make sure nyo na lang na nakalak lahat to. Nakalak to mabuti, mahigpit to mabuti, mahigpit lahat ng mga bracket natin, no? So, ayan siya guys. Ayan na yung Group M, napakaganda niya. Sobrang ganda niya. Maiba naman, no? Maiba naman. So, ito yung instructions. Make sure na sundin yung mabuti tong instructions, installation instructions. Tsaka, tignan nyo mabuti tong tornilyo, Hindi to galing dito sa loob. So, sa loob siya. So, technically, kailangan tanggalin nyo muna tong likod nung ram air bago nyo ikabit to at bago nyo ikabit yung tornilyo kasi sa loob siya nitong back kasi wala siya, ang lock niya nandito mismo sa bahay. So yun yung pinaka sa bahay dito sa natawag nito sa joint adapter, nandun sa joint adapter yung pinaka lock niya. So make sure na sa loob talaga yun. Yan lang naman. Okay naman siya siguro sa mga expert. Napakadali nito ikabit pero kami challenge talaga kaya medyo kinat na namin. Pero ngayon guys, ayan, in-explain ko naman sa inyo step by step kung ano yung mga paano siya ikabit at kung ano yung mga iingatan ninyo. So yun lang, ingatan ninyo mabuti. Tapos make sure nyo lang din na mahigpit to, no? Make sure. Kaya better again, pag kinabit nyo to, dito kayo talaga magbe-base sa bracket. Kabit nyo yung bracket, maluwag muna bago nyo higpitan tong dito sa bahay. So pag nalagay mo na yung pwesto niya talaga nitong bahay, tsaka mo to higpitan, then tsaka mo to ikabit. Remember, again, hawakan mabuti yung ilalim. Tignan nyo muna kung nakapasok, kasi baka mamaya hindi nakapasok tas higpit kayo ng higpit, baka bumitak, sayang naman. So, ayan guys, once again, ito yung Group M na air intake, no? Air intake system. RAM air intake system. So, ayan na siya. Nakakabit na siya. So, bukas matitest drive natin yan. Malalaman natin kung anong difference niya. Pero, as of now, yan guys, yan yung in-unbox natin. Ito yung review natin. Andyan na rin yung mga dapat yung ingatan na explain na rin natin. So, once again, thank you for watching Manila Hype Life. Thank you guys sa mga sumusuporta, patuloy na sumusuporta, Napakaganda ng December recap natin. So, salamat sa inyong lahat, Without you guys, hindi natin to magiging posible. I mean, dito magiging posible. So, thanks everyone. And thank you for keep on supporting us. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe, like, and click the notification bell para sa mga bago pa natin videos, bago pa natin update. So guys, thank you again. Once again, thank you for watching Manila Hype Life. And God bless.